malayo ako sa'yo. Salamat. Kaya nakatingin ako dito sa monitor. Sige po, pakituloy. Ito pong 353,045 pesos, tinanggap po ito ni Chief Justice effective April 9, 2002, yung pong siya maging Associate Justice ng Supreme Court. Aha. Tapos, for every year, ito ho yung basic na sweldo niya as Chief Justice. As Tama Chief ho ba yun? Justice. As Chief Justice, okay. Tapos, dun sa calendar year 2010, may footnote, promoted to Chief Justice effective May 17, 2010. Opo. Yung pag-promote ho na yun, may salary. May salary increase po siya. Bakit hindi ho sa 2010 pumasok yung salary increase? Parang konti lang yung difference between 2009 and 2010. At the time po, wala po yung salary increases po nila sa sa third trans, hindi po, sa second trans, hindi pa po ibinibigay. Meron pong status quo, anti-order. Dahil po sa monthly special allowance pursuant to 9227. Okay. So, ibig sabihin na na-delay ho ng konti yung increase ho. Opo. Tapos, pero reflected na ho yun sa 2011? 2011 po. Okay. Yung susunod ho na entry, longevity pay, ano ba ho ibig sabihin niyan? Ano po ito? After 10 years po na as Associate Justice, meron po silang longevity. They are entitled to receive longevity pay. Ano ho ang basehan yan? Batas ba ho yan? O Parang Supreme Court resolution? O parang may batas po tungkol po dito. okay. Pero hindi ho kayo sigurado? Hindi po ako. Okay. Next entry, PERA. What does PERA stand for, Ms. Bayuga? Personal Economic Relief Assistance. Okay. Pero ito po nung una is 1,500. Then inalis po yung ADCOM, isinama po natin sa PERA. Teka ho, ano ba ho yung ADCOM? Sinasabi niyo ADCOM yung susunod na entry. Opo. Ano ba ho yun? Additional compensation po in the amount of 500 pesos a month. Okay, ano hong basehan nun? Meron, nasa GA 18 po yan dati. So, lahat ho ng government offices may ganyan o kayo lang? Ang alam ko po, lahat pong agency meron. Okay. Ito hong next entry, RATA. Ano ho ibig sabihin ng RATA? Representation allowance and transportation allowance. Okay. So, doon sa pangalan ho, ito ho yung mga allowance na binibigay kay Chief Justice para sa transportation at saka para saan pa ho? Representation allowance. Ano ba ho, pag sinabing representation, ano ba ho ang what would fall under that category? That is commutable allowance po for miscellaneous expenses. Katulad ho ng ano? Hindi ko po alam ko ano po yung ginagastos nila sa RATA. So, ang ibig nyo sabihin, ito ho binibigay sa Chief Justice monthly. In a monthly basis. Pero the Chief Justice is going to use this for his transportation expenses. Opo. At saka representation. Siguro ho yung mga restaurant, kakain sa labas, mga ganun ho. Hindi ko. Hindi ba ho dahil rata yan, dapat yung pera ho pumunta talaga sa sa transportation tsaka representation. Opo. Hindi naman ho salary to di ba? Opo. So these are funds which are used by the Chief Justice as a function of his office. Ginagastos niya ho ito dahil Chief Justice siya para may panggastos siya, may panggasolina siya. Tama ho ba yun? Opo. Okay. So since ginagastos niya, hindi niya ho inuuwi ito, hindi ho kanyang pera to. Ginagastos niya bilang isang opisyal ng Supreme Court. Hindi niya ho binubulsa to. Panggasolina niya ho to, pang transportation, restaurant, while he's on official business. Tama ho yan? Opo. Okay.
Yun hong susunod, extraordinary and miscellaneous expenses. Next item na ho, yung last na ho. Ano ho ibig sabihin nito? Ito po, nakalagay din po, stated din po ito sa GAA for the use in the office po ito. Alam niyo ba kung what particular use in the office? Miscellaneous and extraordinary expenses po. Hindi ba ho, yan, yung mga public relations, meetings, seminars, mga ganun, no? Diyan po na. Tama ba yan? Opo. Mga subscription to professional journals, Opo, dyan ho dyan po papasok yan. napupul. Opo. Pero ito hong extraordinary and miscellaneous expenses, ano ho ito, no? Kailangan may pruweba na ginamit ni Chief Justice para kailangan niya hong i-liquidate ito, no? Hindi niya pwedeng gastusin sa personal niyang gusto. Kailangan din ho as a function of his office. Opo. So, he has to make an accounting of where he spent these funds. Tama ho ba yan? Ang liquidation po nito, yung payroll po na ipinadadala namin sa COA. Pakipaliwanag nga ho yun. Ano ba ho ibig sabihin ng liquidation? Pagkakaintindi ko ho doon, ina-account niya kung paano niya nagastos. Tama ho ba yun? Yung po, sa amin po sa Supreme Court, it has been the practice na ang through payroll po ang payment na extraordinary and miscellaneous expense allowance. Ano ho ibig sabihin ng through payroll? Sinasama ho sa sweldo niya? Hindi po. Additional payroll po ito. Okay, so, pero, ang paggamit ho ng pondo na ito, para dun sa mga sinabi kong mga uses. At in the same manner, hindi niya pwedeng iuwi ito, magbakasyon siya sa abroad. Kailangan ginagamit niya for extraordinary and miscellaneous expenses of his office as a Chief Justice, di ba? For the office. O, hindi pwedeng kanya ho, no? Opo. Hindi niya pwedeng iuwi ito. Hindi niya pwedeng isama sa bank account niya to. Tama ho yun? Opo. Okay. So, teka ho, ito ho mga allowance na ito, sinasabi niyo kailangan gastusin niya in relation to his office, di ba ho? As Chief Justice, hindi niya pwedeng iuwi ito, hindi niya pwedeng isama sa personal savings account niya, hindi niya pwedeng gastusin for his personal use. Ibig sabihin, hindi ho talaga kanya yan, but it goes with the office, yung expenses ho na to. They come with the office, and he's expected to use them as a function of his office para may panggastos ho siya. Tama ho ba yan? Opo. Okay. So, teka ho kahapon kasi sabi nyo yung actually headlines ho sa dyaryo kanina na yung kinita ni Chief Justice Corona 21 million, yung kasi binasa nyo ho yung total kahapon, di ba? 21 million over 10 years. Pero hindi naman ho talaga kanya yung buong 21 million na yon, di ba? Kasi yung ang madami nga ho, sabi nyo, expenses nga ho niya. Dahil Chief Justice siya, may mga panggastos siya. If Your Honor, Correct? Tama Your ba Honor, ho? please, teka, huwag kayo sasagot. Your Honor, please, the trend of the question tends to establish, Your Honor, that the witness has something to do with the appropriation, payment, and release of this amount. All that the witness stated is that she got all these items mentioned by her here came from already a long entries involving a long span of time. In other words, it has nothing to do with the appropriation, it has nothing to do with the payment, it has nothing to do with the determination of the validity of said appropriation, Your Honor. That is my point of objection, Your Honor. Kayo po ba ay involved sa pagre-release ng mga pera na yan sa mga mahistrado? Yes, Your Honor. Oh. Yun pala trabaho niya eh. No, this is release only, Your Honor. Only the payment po. We just prepare the payroll, disperse to them, then wala na po kami pakialam kung saan po nila ginagamit. That's my point, Your Honor. Kaya nga, yung payment, may kinalalaman ka. Opo. Opo, Your Honor. Kung paano nila ginamit yun, hindi mo alam. Hindi ko po alam. Ayun. So, Pero alam nyo
alam nyo kung para saan dapat yung mga allowances na yon. Di ba ho? Hindi ko naman po, Sinabi nyo ho kahapon, yung functions nyo, babasahin ko ho, Opo. ito ho yung binasa nyo rin ho ito. The question Supervises and implement the policies, rules, and regulations related to the operation of the Cash Collection Disbursement Division. So kayo ho nagsusupervise ng policies and rules. Supervises the activities of the personnel, custodian of all monies and other cash items, official receipts of the court, signs and cashes checks of cash advances for salaries, allowances, and other benefits. So sa inyo din ho nagnagaling yon, kayo rin ho pumipirma. Signs disbursement vouchers for cash advances, initial salaries, terminal leave with pay, and other payments made to official employees of the court. So siya ho talaga. Kayo ho talaga ang involved dito sa disbursement at saka sa characterization ng mga expenses na ito. Your Honor, please. Sa inyo po galing to. The question is kilometric. It is too general. The witness would not know which of these questions he will answer. Will you kindly speak? Those are his functions, Your Honor. Yes, but what is... Just make your questions specific. Slice it into bits so that there will be no Various items. arguments. Okay. Mag-move on na lang ho ako. Pero nagkakaisa ho tayo na iba-ibang entry ho ito dahil iba-iba yung purpose ng mga pondo na ito. Hindi naman ho sweldo lahat ito, di ba? Isa lang yung entry nyo ng salaries, di ba? Yung sa taas Sandali lang. Madam Witness, itong mga classification ng mga gastusin na ito ay periodic na ibinibigay sa mga mahistrado. Periodic ba ito? meron pong monthly, meron pong quarterly, at Kaya nga, periodic, periodic po. whether it is monthly, quarterly. Opo. Hindi yung kung gagastos siya, magbibigay siya sa iyo ng resibo na ito ay ginastos ko. Hindi. Opo. Hindi Ito po. ay nasa budget na, budget of expenditure Opo. ng sa Korte Suprema. Yes, Your At Honor. yan ay i-release na ninyo sa mga mahistrado buwan-buwan, linggo-linggo, buwan-buwan, o quarterly, o semestrally. Yes, Your Honor. Ngayon, kung saan nila gagamit, kung ginamit nila yan, o hindi na ninyo alam yon. Yes, Your Honor. Walang liquidation na pumapasok sa inyo. Wala po. Basta certification. Certification po na Ang nakalagay po sa payroll. Certification of ang liquidation nito. Yes, Your Honor. O yun. O sige. Sige po. Ano po yung certification na yon? Sinicertify, halimbawa si Chief Justice, sinicertify niya na nagamit niya itong pondo na ito para dun sa allotted purpose. Ganun ba ho yung certification? May nakalagay na po sa payroll na yung pong na-spend po nila sa mga Aha. miscellaneous. They spent it pursuant to the purpose for the fund. Di ba? Opo. Tama lang. Okay. So, they spent it while on duty with the Supreme Court. They don't take it home for their personal use. Tama ho. Hindi ko po masagot yun. Maari ba hong inuuwi nila? Hindi ko po alam. Dahil hindi naman po basta pagkuha Pero po sa amin para saan po yung certification? na gagastusin po nila yon for miscellaneous expenses. Opo, sang-ayon ho dun sa purpose ng Sa purpose pondo. po ng- Correct. Okay, salamat po. Ngayon, sabi nyo, custodian din ho kayo ng mga resibo. Tama ho ba yun? Opo, dahil po sa amin po ang collection. Okay. So, ano ho mga resibo to? Halimbawa, yung mga barong ho ni Chief Justice, nasa inyo ba ho yun? No, sir. Official receipts we used during for daily receiving of daily collections for legal fees, bar examination,
So hindi ho yung mga resibo ng each justice. No, Your Honor. Okay. Linawin lang natin yan, ano? Ang sinasabi ninyo na resibo na ini-issue ninyo ay yung resibo ng mga fees na o charges na kinokolekta ng Korte Suprema sang-ayon sa batas, sang-ayon sa reglamento, hindi ba? Yes, Your Honor. Oh, yun ang income. Ngayon, yung expenditure, walang resibo yon na nanggagaling sa inyo. Yes, Your Honor. Oh. Maliban na lang, yung sa sweldo, yung mga allowances, pinipirmahan nila yung mga dokumento na nagpapakita na tinanggap nila yung kanilang sweldo at allowances nila. Yes, Your Honor. Okay. Ito hong mga allowances na to, halimbawa yung